Ka-Express, papasok na ang Gilas Pilipinas sa isang napakabigat na yugto ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Sa August 28, 2026, haharap ang Pilipinas sa Jordan sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay bilang opening assignment ng Gilas sa second round Group E. Ang window 4 games ng Group E ay gaganapin sa MOA Arena at ang Gilas-Jordan matchup ay nakaset sa 8:30 ng gabi ayon sa local schedule reports. Malaki ang pressure dahil 2-4 ang record na dala ng Pilipinas mula first round, samantalang 5-1 ang Jordan. Sa official standings, nasa ikalimang pwesto ang Gilas habang nasa ikatlo ang Jordan, kaya bawat panalo ay mahalaga sa habulan para sa World Cup slots. At hindi ordinaryong Jordan ang darating sa Manila. May bagong Spanish coach silang si Luis Gil, isang defense-oriented tactician na naging assistant ng Spain's Olympics and 2023 World Cup. Nasa sentro rin ng kanilang attack si Jalen Harris na nangunguna sa Jordan sa 27 points per game, kasama sina Freddie Ibrahim and 7-footer Ahmad Al-Dwairi. Para sa Gilas, malaking usapin pa rin ang availability ng kanilang big men. As of August 14, wala pang final window for roster na inilalabas sa official FIBA tracker para sa Pilipinas at Jordan. Kaya ang malinaw ngayon, kailangan ng Gilas ng depensa, rebounding, control sa turnovers at malaking production mula sa core, lalo na kung limitado ang frontcourt. Ito ang klase ng laban na hindi pwedeng sayangin sa sariling bahay. Gilas versus Jordan, August 28, MOA Arena. Dito magsisimula ang totoong habulan ng Pilipinas sa second round. Kung standings muna ang pag-uusapan, malinaw kung bakit napakahalaga ng laban na ito. Australia ang nangunguna sa Group E na may 6-0 record, kasunod ang Iran and Jordan na parehong 5-1. Nasa 4-2 ang New Zealand habang ang Pilipinas and Syria ay parehong 2-4. Carry over ang first round results pasok sa second round kaya walang reset button para sa Gilas. Ang bawat panalo ngayon ay direktang maepekto sa posisyon nila sa grupo. Sa qualification system, ang top 3 teams ng bawat second round group kasama ang best fourth place team ang makakuha ng slots para sa 2027 World Cup habang host Qatar ay automatic qualifier. Ibig sabihin, simple ang sitwasyon. Kailangan nang magsimulang mangolekta ng gilas ng malalaking panalo. Hindi sapat na maging competitive lang. Sa first round, 2 panalo lamang kontra Guam ang nakuha ng Pilipinas. Natalo sila sa parehong meetings kontra New Zealand and Australia, kabilang ang masakit na 106-102 double overtime loss at All Blacks and 92-49 defeat kontra Australia sa huling laro ng first round. FIBA mismo ang nag-highlight na kahit 4 ang talo ng Pilipinas, Australia at New Zealand, encouraging pa rin ang ipinakita ng young core sa dikit na laban kontra All Blacks. Ngayon, ibang klase naman ang challenge. Jordan is not Australia in terms of global reputation, pero sa qualifiers na ito, mas maganda ang kanilang record at mas buo ang kanilang momentum. 5 panalo sa 6 na laro ang dala nila at nagawa pa nilang talunin ang Iran sa first round. Ayon sa FIBA Power Rankings, pagkatapos ng unang round, bumagsak man ng 2 pwesto ang Jordan sa ranking list na natili silang dangerous dahil sa 5-1 record. Ngayon, may panibagong pagbabago dahil si Luis Gil na ang hahawak sa kanila para sa Manila window. Diyan nagiging interesting ang tactical battle. Kilala si Guil bilang defensive-minded coach at may matibay siyang background sa European basketball. Naging assistant siya ng Spain sa Tokyo Olympics at sa 2023 FIBA World Cup at matagal din nagtrabaho sa ilalim ng decorated Spanish program. Kaya posibleng makita natin ang Jordan na mas organized sa half-court, mas disciplined sa rotations, at mas prepared sa mga actions na gustong patakbuhin ni Tim Cone. Pero may sariling armas ang Gilas. Sa official qualifier statistics, Justin Brownlee ang leading scorer ng Pilipinas sa 14.2 points per game at siya rin ang leading assist man ng team sa 4.6 assists. Bart Ramos is also averaging 13.5 points habang si Mike Phillips ang nangungunang rebounder ng Gilas sa 8.5 rebounds per game. Sa depensa, si AJ Adu ang leading shot blocker ng Pilipinas sa 1.2 blocks per game. Ang mga numerong yan ay mahalaga dahil laban sa Jordan, hindi pwedeng isang player lang ang aasahan.
Ang malaking tanong ay ang frontcourt availability. Sinabi ni Cone kamakailan na gusto niyang makasama si Kai para sa Jordan and Iran Games at tinawag niya itong game changer. Pero may mga bagay na maaaring makapekto sa availability nito. Kasabay nito may uncertainty rin sa status ni Junmar Fajardo and Quentin Nayara Brown. At hanggang August 14, official FIBA window for roster trackers still list both Philippines and Jordan as to be announced, kaya hindi pa dapat ituring na final ang anumang kumakalat na projected lineup online. Kung available ang malaking frontline ng Pilipinas, napakalaking tulong yon laban kay Ahmad Al-Dwairi. Ang 7-footer ng Jordan ay may 12.2 points and 7.8 rebounds per game sa qualifiers. Hindi lang siya finisher sa loob, kaya rin niyang maging physical screen setter and rebounder na pwedeng magbigay ng second possessions. Kaya kung kulang ang gila sa natural centers, kailangang collective ang rebounding ni na Brownlee, Ramos, Phillips, Tamayo at iba pang forwards na mapipili. At dito rin papasok ang home court advantage. Ang lahat ng window for Group E games ay ilalaro sa MOA Arena. Kaya may pagkakataon ng Gilas na gamitin ang crowd energy laban sa Jordan at Iran. Sa social media, sinisimulan na ring ipromote ang pagbabalik ng Gilas sa sariling court bilang Gilas Comes Home, kasama ang August 28 showdown kontra Jordan. Pero ang home court ay advantage lamang kung maayos ang execution. Kailangan ng Pilipinas na magiging sharp mula opening quarter, kontrolado ang turnovers at hindi pahintulutan ang Jordan na diktahan ang tempo. Sa laban ng ganito kabigat sa standings, bawat empty possession ay pwedeng maging napakamahal. Ngayon, sino ang pangunahing dapat bantayan ng Gilas? Unang-una si Jalen Harris. Sa official FIBA numbers, 27 points per game ang average niya para sa Jordan and 23.3 ang efficiency rating. Kapag pinainit siya ng gila sa perimeter, pwedeng lumaki agad ang problema. Pangalawa si Freddie Ibrahim. Hindi man kasing explosive ng scoring ni Harris, siya ang utak ng Jordan offense sa maraming possessions. He is averaging 11.2 points, 5.2 rebounds, and 5.8 assists per game. Kaya malaking trabaho ito para kina Scottie Thompson, Chris Newsome, RJ Abarentos, or kung sino man ang mapabilang sa final guard rotation. Ang goal, guluhin ang timing ni Ibrahim, pigilan ang clean entry passes at huwag hayaang komportable ang Jordan sa pick and roll. Pangatlo si Ahmad Al-Dwairi. Sa 7-foot size and 7.8 rebounds per game, siya ang physical anchor ng Jordan sa loob. Kung hindi available ang ilan sa malalaking tao ng Gilas, mas magiging mahalaga ang gang rebounding and early box outs. Hindi pwedeng makakuha ang Jordan ng paulit-ulit na offensive rebounds dahil iyon ang klase ng extra possessions na kayang sumira sa momentum ng home team. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.